Alright, good morning sa inyong lahat. Pag-usapan natin saglit, panibagong pambubudol ba to? Si dating Pangulong Duterte po na ngayon ay kandidato sa pagka-mayor sa Davao City, aba naman, ayon po rito sa balita, digong aatras sa pagtakbo pagka-mayor ayon po sa anak ni Sara. Sa pambalita Philippine Defense Forces sa FB ito eh. Former President Rodrigo Duterte confirms he will run for mayor of Davao City. Diba? His son, Mayor Baste Duterte, will step down to vice mayor. Alang iya. Ganong mga diskartihan ano ho. Swapping. Alam nyo, ngayon naman ang diskarte naman atras. Alam nyo yung mga pagpapaatras-atras na yan, isa lang ho maliwanag dito pangpapahinayang lang yan. They were just simply testing the water kung ang mga taga Davao City ba ay may pakialam pa sa kanyang kandidatura o yung mga nagbabantay na lang sa bahay nila ang kanyang subbotante. Pahinayang yan para makakuha rin po ng public sympathy lalo na ng mga botante nila. Diba? Pagka naging mayor yan, may sweldo yan. Diba? May access yan sa confidential funds. Kasi mangyayari kung nakakulong si Digong, hindi makakapag-function bilang mayor, ang papalit naman po dyan yung anak niya. Di ba? Yun ang papapel si Baste. Akong mananalo po at kung manalo si Digong, uupo ito bilang acting mayor si Baste. Di Baste pa rin ang mayor. Di ba? Grabing strategy. So kung ano yung kapangyarihan ng ama, siya rin ang kapangyarihan ng anak. Sabi, inaalala pa rin ni dating Pangulong Duterte ang kanyang kandidatura sa pagka-alkalde sa Davao City. Ito ay ayon daw kay VP Sara. At binigyang diin na madalas tinatanong ng kanyang ama ay ang timeline sa pag-usad ng kaso nito. Tinatanong niya ng dating Pangulo kung paano siya makabalik sa Davao City dahil malapit na ang kampanya sa mga lokal na posisyon. Naisip niya pa yon, kasi merong ibang mga kandidato pong ganyan, hindi na ho nila nakukuha pang isipin pa yung bagay na na ganyan na, 'di ba, na paano ako makaka-participate sa kampanya, 'di ba? May kaso ko rito nakakulong. Ang nangyari nga ho yung iba diyan ay umaatras na sila para maka-focus sila sa pag-handle ng kanilang kaso. Diba? Pero ito, ibang klase. Sabi, bukod pa rito, iginiit ni VP Sara na nababahala din ang kanyang ama na baka magkaroon ng mga sinasabing dagdag bawas sa papalapit na eleksyon. Nabatid na sa Setyembre pa itinakda ang susunod na pagharap ng dating Pangulo sa hukom ng International Court. Alang yung buhay ito. Alam niyo kung atras, maganda nga ho kasi umatras siya para para mabigyan ng pagkakataon kasi parang pinakasumpa na tutusin parang sumpa na ng Davao City etong mga Duterte. 'Di ba mula 1987 sila lang nagpapalit-palit lang ng magpamilya. Wala na bang ibang magaling na leader sa Davao City? Sila na lamang ang kailangang may hawak ng LGU. Di ba? Sabi, narinig ko kay Sec Gadon, dapat ipa-DQ na ng kanyang katunggali. Alam nyo, ako naman, sorry pero I beg to disagree. Wala ho kasing, hindi, yung situation po ni Duterte ngayon, hindi po ito pasok as one of the grounds for disqualification. Wala pong hindi po ganoon Ngayon, kung mapapatunayan nila na siya nga po ay meron ng lucid interval, pwede yun. Diba? Kaya lang, sino yung magte-test sa kanya? Diba? Kailangan gagastusan yan, pupunta ron. Merong mga psychiatric evaluation na gagawin sa kanya para mapatunayan nila na wala na siya sa hustong pag-iisip, may amats na nga, ganun. Kasi isa pa, palagay ko dapat ganun yung gawin dahil imagine 27 magamot ang iniinom niya, maintenance ng iniinom niya araw-araw.
'Di ba? Eh, nakakaapekto sa behavior ng tao yun. O, pagka ganun. Diba? Maano ba naman, ang tanda niya na, naging presidente na siya. Kung tutuusin, paglabag nga sa saligang batas yan eh. Yung pagkandidatura ng ganyan, mali yan eh. Kasi ang diwa ho ng ating constitution, kapag ikaw ay naging presidente na, graduation mo na sa public service. Hindi ka na po pwede pang tumakbo sa kahit na anong mababa pa mang posisyon. Hindi lang sa posisyon mo na ikaw ay presidente, lahat yun. Hindi na. Ang problema lang kasi, etong Gloria Arroyo, wala rin naman kasing ginagawa ang Korte Suprema natin para i-insist kung ano yung nakasulat sa Constitution natin. Di ba? Hinahayaan lang si Gloria na makakandidato ng makakandidato. Mali yun eh. Saka isa pa, ba't wala bang ibang leader dyan sa Davao City na pwedeng tumakbo? Di ba? Okay lang si Baste. Anak yan eh. Ibang tao yan eh. Merong iba. Di ba? Yung tawag dito, mga konsehal yan. Di ba? Itong Nograles. Nakalaban niya ngayon. Di ba? Pumili naman ang iba. Mas maganda yung ganun. Baka yung bahanin nyo, masolusyonan na pag iba na yung mayor. Kasi dapat naiisip nyo rin to mga taga Davao City. Bakit yung baha? Mula noong 1987, naging mayor na si Digong dyan. 2025 na, hindi man nawawala ang baha. Nagkaroon na ang congressman na anak niya ng 51 billion pesos mula 2019 hanggang 2022. Baha pa rin kayo, walang nagbabago sa baha nyo. Diba sabi, ginamit sa flood control. Saan nakalagay yung flood control? Bakit parang hindi na mitigate yung baha? Ambon pa nga lang, ang biro dyan, binabaha na kayo, binabaha na. Diba? Nasa inyong mga kamay, hindi kayo mapapatay ng mga Duterte kung hindi nyo sila iboboto. Diba? Pag tinanong ka, binoto mo ako? Oo naman, sanggang dikit tayo pero hindi pala. Diba? Pwede naman ganun eh. Wala silang kakayanan kahit sinong kandidato malaman. Ang nangyayari, ang nangyayari dyan, kung napansin nyo, sa mga na-expose, di ba, na-expose, ang paboritong project ng Duterte, infrastructures, yung mga kalsada, di ba, paggawa ng kalsada, repair ng kalsada, puro mga ganun. Gawa mo, sira mo, repair mo. Ay, nako. Ewan. Yung flood, naiwan yung control, wala. Kaya nga Miihi lang ba yung pusa, bahana? Grabe na yon. Okay, iwan na nga po muna natin ito. Wag ho kayo magpapaniwala nga atras yan, nagpapaawa lang yan. Bambubudo lang yan. Ginawa rin niya noong 2015. Hindi ako magtakbo, hindi ako magpresidente. Tapos ako mag-mayor, ako magpahinga na, magretiro. Pero mamukat-mukat mo, yung mga PR nila noong 2015, yung mga pinondohan ni Aimee, 2015 pa lang, nakaplano na pala paano gagawing diskarte. Pati yung last minute substitution. Everything is planned. Ay nako.